Salamat po sa inyong pakikibahagi sa programang Katagpuin ng Diyos, ilang sandaling pagbubulay-bulay ng salita ng katotohanan araw-araw. Ang ating pong talata na pagbubulay-bulay ngayon ay makikita sa aklat ng mga taga-Efeso, Kabanatang 5 at talatang 14, na ganito po ang mababasa natin. Kaya sinabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Efeso 5:14. Pinamagatan ko po ang ating pagbubulay-bulay ngayon na gumising at magbangon. Ang ganitong pangungusap ni Apostol Pablo ay tinatawag na talinghaga, na katulad ng isang taong gising, ngunit tulog ang kanyang pag-iisip. Ang mga taong tinutukoy niya rito ay ang mga taong tinawag din niyang nasa laman, na hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito'y kamangmangan sa Kanya, at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sumisiyasat ayon sa Espiritu. Unang Korinto, Kabanatang 2, talatang 14. Marami sa mga taong ito ay matataas ang kanilang kategorya o uri sa mata ng lipunan. Mga taong matataas ang kanilang pinag-aralan sa mga iba't ibang eskulang sekular. Mga taong mayayaman, matatalino sa mga bagay ng sanlibutan. May mga taglay na tungkulin sa pamahalaan, ngunit nakalulungkot na sa kanila'y ang ebanghelyo ay natatalakbungan pa. May talakbong sa mga napapahamak. Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyo ng kalwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. 2 Korinto, Kabanatang 4, talatang 4. At kung ang mga taong ito ay mananatiling tulog at hindi magigising sa katotohanan ng salita ng Diyos, babangutin sila at pagkamulat nila ng kanilang mga mata ay naroon na sa pagkapahamak. Kaya nga, sabi ng ating talata, gumising ka, ikaw na natutulog, at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Tunay ngang si Kristo lamang ang makapagbibigay ng kaliwanagan sa mga taong nasa kadiliman. Gaya ng kanyang sinabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkaroon ng ilaw ng kabuhayan. 1 Kabanatang 8, talatang 12. Pangalawa, ang sabi ng ating talata ay, bumangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Isang kategorya lang o uri ng tao ang sinasabihan dito ni Apostol Pablo sa pamagitan sa kanyang banal espiritu. Ang taong patay sa kanyang buhay espiritual, bagamat buhay sa kanyang pagkataong laman. Datapwat ang nagpapakapuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Unang Timoteo, Kabanatang 5, talatang 6. Ang mga klaseng taong ganito ay natutulad sa kay Adam, na pagkatapos niyang mahulog sa kasalanang pagsuway sa utos ng Diyos, siya'y namatay gaya ng sabi ng Diyos sa kanyang kalagayang espiritual. Bagamat hindi siya patay sa kanyang buhay sa laman, ang tunay na kahulugan ng kamatayang espiritual ay ang pagkaiwalay sa Diyos o walang relasyon sa Diyos. At kung ikaw ay talagang mamamatay sa ganoong kalagayan, ikaw ay mapapahamak sa walang hanggang kapahamakan. Kaya nga ang hamon sa atin ng salita ng Diyos
At sa mga taong ganito ang kanilang kalagayan, ay gumising at magbangon sa gitna ng mga taong patay sa espiritual. At sila ay liliwanagan o bibigyang buhay ni Jesucristo, sapagkat ang sabi niya ay, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya mamamatay, gayon may mabubuhay siya. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman." Sinasampalatayan ng ba ito? Juan Kabanatang 11, talatang 25 at 26. Kaibigang nakikinig o nagbabasa nitong programang Katagpuin ng Diyos, ikaw ngayon ang tinatanong ng Panginoon Jesucristo. Kung sinasampalatayanan mo na si Kristo ay siyang buhay at kabuhayan, at ang sinumang taong sumampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Tanging si Kristo lamang ang makapagbibigay ng kaliwanagan sa mga taong binulag ni Satanas, gaya ng mga patutuo ng mga tagasunod ni Kristo, na ang mga ito ay nanggaling pa sa iba't ibang katuruang panloloko ng iba sa kanilang kapwa-tao. Kaya na sinabi ng Biblia, ngunit may magsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok sa lihim ng mga makakapahamak sa mga hidwang pananampalataya, na itatakwil o itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Ikalawang Pedro, Kabanatang 2, talatang 1. Kaya nga sinabi ng Panginoon Hesus, mag-ingat kayo sa mga ito. Sila'y mga bulag na taga-akay, at kung ang bulag ay umakay sa kapwa bulag, ay kapwa sila mahuhulog sa hukay. Mateo, Kabanatang 15, talatang 14. Pagpalain kayo ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na Diyos at mahabaging Ama na nasa langit, tulungan mo po ang aming mga kababayan na binulag ni Satanas ang kanilang mga mata sa katotohanan ng inyong mga salita. Katulad na ng pagsamba sa inyo ay sa Espiritu at katotohanan lamang, sapagkat ikaw ay nasusuklam sa mga Diyos-Diyosan, at ikaw ay Diyos na mapanibaguin. At ganoon din na si Kristo lamang ang tanging daan at katotohanan at buhay na walang hanggan, na wala sino mang makapapasok sa kaharian ng Diyos maliban sa Kanya. Tulungan mo nawa, o Banal na Espiritu, ang aming mga kababayan na magising at magbangon, ang aming mga kababayan sa gitna ng kamalian ng kaliwanagan, nang maliwanagan sila kay Kristo, sapagkat siya lamang ang ilaw at buhay na makapagbangon sa kanilang kalagayang espiritual. Sa Kanya pong pangalan, inihiling namin ang lahat ng ito, may pagpapasalamat. Amen. Magpalain po kayo ng Diyos.